Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Atisa Manalo, tunay na talagang reyna. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang The Miss Philippines tayo ngayon. So, kamustahin naman natin yung mga bago nating reyna ng The Miss Philippines. So, sila Tara Valencia bilang Miss Supranational 2025. And then, of course, si Cyril Payumo, Miss Charm Philippines 2025. At saka, syempre, si Atisa Manalo, ang bagong Miss Cosmo Philippines 2025. Lahat tayo excited para sa kanila, sa competition nila sa international pageant. Kaya lang medyo matatagalan pa itong si Cyril Payumo at saka si Tara Valencia kasi next year pa sila. But ngayon pala nakikita mo talaga yung glow ng beauty ng mga kandidatang to para sa international pageant. At talagang masasabi ko, hindi imposible na mag-grand slam itong mga bagong batch ng The Miss Philippines dahil sa ganda na meron sila, dahil sa, alam mo yung determinasyon nila. Isa na dito sa mga nakikitaan natin na talagang very sincere at determination sa kanyang ginagawa ay si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, ang ini-aim niya, Universe. Siyempre maraming nagulat nang hindi niya nakuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Kahit lahat na ng buong sambayan ng Pilipino sinasabi nila, dapat si Atisa Manalo ang manalo Miss Universe Philippines. But buong puso niya tinanggap yung pagkatalo niya sa Miss Universe Philippines at buong puso niya rin tinanggap ang bagong titulo na inoffer sa kanya ng The Miss Philippines. Ito nga ang The Miss Cosmo International, di ba? So, bago sa ating tenga yung pageant na to at hindi natin alam kung ano nga ba ang magaganap sa pageant na to, pero usap-usapan na ito daw ay isang malaking pageant na magaganap ngayong taon na to sa mundo ng pageantry. So, syempre, excited tayo dyan. At hindi lang yun, napapabalita din ang mga nasa likod nito ay dating organization ng Miss Universe. So, para sa akin, kung totoo man to, ay malaking pageant nga to. So, ito na ba ang itatapat talaga na bagong pageant sa Miss Universe? So, hindi pa natin alam yan. So, ikaklaro ko lang din sa inyo ha. Ang nilabanan ni Meggie Cruz noon sa Malaysia ay Miss Cosmo World, kung saan nanalo siya na around mga 12 million to 15 million pesos. So, ganun kalaki yung premyo ng The Miss Cosmo World. Pero, hindi pa naging bongga pa rin sa mata ng mga tao yung Miss Cosmo. So, hindi niya napantayan yung Miss Universe, kumbaga. But, syempre, alam natin na ang Miss Cosmo World ay malaking magpapremyo, ganun lang. And then, ngayon, meron ng bagong pageant. Ito ang kauna-unahan na first ever na sasalihan ni Atisa Manalo yung The Miss Cosmo International. Sinasabi nga nila, ang nasa likod nito ay sila Miss Paula Sugar. Pero hindi pa natin kompormado to dahil hindi pa naman sila nagsasalita. At kung totoo na sila nga to, bongga, di ba? Kung iisipin mo. Kasi, syempre, Diyos ko, ibig sabihin neto, ang pageant na to ay may kwalidad. O, di ba? Talagang masasabi mo na kaabang-abang to pag nagkataon. So, sabi ng ganon, papantayan daw neto ang Miss Universe. Pero syempre, hindi naman nila kaagad-agad mapapantayan ng Miss Universe. Kasi yung Miss Universe ay 73 years. Miss Universe is Miss Universe. Hindi mo na masisira yung pangalan ng Universe. Kahit sino pa humawak dyan. But, pwede mo silang pantayan o lagpasan pagdating sa kwalidad ng pageant. Ganon. Kasi, syempre, ano ba naman ang laban ng first year sa 73 years kung sakali man, di ba? So, sa mga hindi pa nakakaalam, ang organization ng Miss Cosmo International ay dating nagre-represent ng Vietnam sa Miss Universe ko. So, sabi ko nga, baka nga totoo nga na sila Paula Sugar to kasi
Ito kasing organization na to ay very close talaga kay Paula Sugar. Tapos ngayon, wala na sila Paula Sugar. Maaaring nagbuo-buo talaga sila ng bagong organization na para sa bagong pageant. So, tingnan natin, malalaman natin yan sa June 11 kung sino nga ba ang mga nasa likod nito. At kung totoo nga nandiyan si Paula Sugar, bongga, di ba? Kung hindi naman, tingnan natin kung ano yung bagong ipapakita ng Miss Cosmo International bilang bagong pageant sa ating mundo ng pageantry, di ba? So, swerte ba si Atisa Manalo at kinuha niya yung Miss Cosmo International? Swerte sa pamamaraan na alam niya. So, halimbawa, una, i-represent niya ang ating bansa sa international pageant one more time, di ba? So, yun naman yung gusto natin mangyari Kaya lang, hindi nga lang sa Miss Universe. Dito nga lang sa Miss Cosmo International. Pangalawa, pag nanalo siya dyan, syempre, jackpot prize to. Kasi 5 million pesos na tumataginting ang makukuha ni Atisa Manalo dito. So, doon pa lang, winner na, di ba? So, bakit ka ayaw kung ang potential ng sasalihan mong pageant ay 5 million at kung ikaw ang magiging reyna dyan, di bongga kasi magkakaroon ka ng luxury apartment sa Vietnam sa loob ng 1 taon plus luxury car, di ba? So, ibig sabihin, maganda ang magiging buhay reyna. At si Atisa Manalo, potential na manalo dito sa Miss Cosmo International. Bakit? Kasi she is the first runner-up sa Miss International. And then, siguro talagang malaki ang pangalan ni Atisa Manalo dahil, kumbaga parang, napag-uusapan kasi ang Miss Cosmo because of Atisa Manalo. So, malaki yung chance niya talaga na masungkit niya yung corona dito. Kasi yung publicity na binibigay ni Atisa Manalo ay napakabongga naman para sa Miss Cosmo. Imaginein mo sa ranking ng mga pageant, ang una ay Universe na tinatawag ay si Chelsea Manalo. So, Miss Universe Philippines. Pumapangalawa doon si Atisa Manalo. Pumapangatlo si Tara Valencia as a Miss Supranational. And then, pang-apat si Miss Charm. So, kung iisipin mo, parang yung ranking nila, hindi lang naman to isang beses na ginawa. Kasi yung dinner din nila, yung welcome dinner nila, para sa mga bagong reyna nila, unang tinawag doon ay si Miss Charm, pangalawang tinawag ay si Miss Supranational, pangatlong tinawag ay si Miss Cosmo International, ito nga si Atisa Manalo, and then pang-apat naman ay si Miss Universe Philippines. So, kung iisipin mo, parang pumapangalawa siya kay Miss Universe Philippines. So, sa ranking ng The Miss Philippines, parang mas nangunguna ang Miss Cosmo International. So, ibig sabihin, isa tong malaking pageant, di ba? Kung iisipin natin, bago man, pero binibigyang importansya. Binibigyan ba siyang importansya because si Atisa Manalo ang nandirito para hindi lang natin maramdaman na downgraded itong si Atisa Manalo o binibigyan siyang importansya dahil malaki ang Miss Cosmo International? Ako para sa akin, siguro dahil nandoon na first, because of Atisa Manalo. Second is, gusto nilang bigyan talaga ng highlights ang Miss Cosmo para ipakilala sa atin. And then, kaya nila kinuha si Atisa Manalo dito dahil mas i-embrace ang mga tao ang Cosmo International because of Atisa Manalo ang ilalaban. Kaya din siguro ini-level up nila ang Miss Cosmo na ipakilala talaga sa atin at tinatawag nilang pangalawa after ng Miss Universe Philippines. So, yung mga ganito na talagang malalaman natin yan kapag nagkaroon na sila ng meeting sa June 11 kung gaano nga ba kabongga ito isang pageant na pinapakilala sa atin ngayon. Di ba? Itong bagong pageant na to. So, yun. So, excited ako para sa compete ni Atisa Manalo and excited ako kung makukuha nga ba ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to. At higit sa lahat, excited ako para kay Atisa Manalo. So, kasi gusto kong malaman kung lalaban uli siya sa Miss Universe Philippines. Kasi sinasabi ni Atisa Manalo, kapag nanalo daw siya dito sa Miss Cosmo, hindi na siya lalaban sa Miss Universe Philippines. Pero pag once na natalo siya dito sa Miss Cosmo, ay babalik siya sa 1 taon. So, ibig sabihin, ito yung magiging sign ni Atisa Manalo kung pupunta nga ba siya sa Universe or hindi. Marami din nagsasabi na sana daw magpalit daw ng
ng designer si Atisa Manalo. Sana daw wag na daw Michael Cinco. Ako naman hindi. Okay lang naman sa akin si Michael Cinco kasi ang dinadamit naman niya kay Atisa Manalo ay yung kakaiba na damit na dinidesign talaga ni Michael Cinco. Binibigyan niya ng special, kumbaga special project etong si Atisa Manalo para sa pagdidisenyo niya ng damit. And then, plus nandoon na gamay na kasi ni Atisa Manalo si Michael Cinco at si Michael Cinco gamay niya na rin si Atisa Manalo. Kaya para sa akin, bongga na isang Michael Cinco pa rin ang mag-design sa kanya doon sa sa Miss Cosmo International. Pero syempre sana bonggahan lang, di ba? Gusto ko rin yung ayos ni Atisa Manalo siguro i-maintain niya yung katulad sa Miss International kasi mas parang ang dating kasi doon ay sobrang ang fresh overload niya. I think kaya niya pa ma-achieve yung ganong looks pagdating dito sa Miss Cosmo International. Excited ako para sa mga gagamitin ni Atisa Manalo. And excited ako for Atisa Manalo kasi masasabi ko talagang tunay na reyna talaga ang isang Atisa Manalo dahil sa ipinapakita niya ngayon dito sa Miss Cosmo o sa The Miss Philippines, sa ipinapakita niyang acceptance sa pagkatalo niya sa Miss Universe, sa ipinapakita niya lahat sa atin. Kumbaga parang ando doon ako na sobrang lalo akong humanga kay Atisa Manalo kasi hindi siya naging choosy. Ang gusto lang niya ay mai-represent ang ating bansa. And para sa akin, isa tong magandang karakteristik ng isang reyna or isang dating reyna na, alam mo yon, na willing siya ibaba kung ano man ang meron siya para lang ma-represent ang ating bansa one more time sa international pageant. So, mabuhay ka Atisa Manalo and good luck sa pageant mo para sa Miss Cosmo International 2024. And then doon naman sa nagtatanong about Alexi Brooks kasi si Alexi ay part ng The Miss Philippines pero hindi daw nakikita kahit daw doon sa dinner party na nagganap para doon sa mga bagong reyna ng The Miss Philippines at saka ito nga mga lately na event or activity ng The Miss Philippines ay wala din doon si Alexi. Siguro dahil sa Alexi ay busy sa mga personal niyang gawain, diba? Hindi naman natin alam kung ano ang ganap ngayon ni Alexi, pero naiintindihan ko kasi after ng Miss Universe talagang nandoon na sobrang pagod din naman talaga ng mga kandidata. Kaya nga, yung iba talaga nananahimik na sila, pero dahil may mga commitment ang The Miss Philippines, kaya siguro sila, wala naman sila masyadong ginagawa, kaya nakaka-attend sila. Pero hindi po nag-resign ang isang Alexi ha. Kumbaga si Alexi pa rin ang ilalaban natin sa Miss Cosmo. Siguro meron lang siyang pinagkakaabalahan ngayon na mas importante. Kaya hindi siya nakaka-attend ng mga event. Ang event naman to is kumbaga parang kung sino lang nata yung available. So, hope na maintindihan ninyo yung side ni Alexi Brooks. So, yun. So, tingnan natin sa mga susunod kung ang Alexi Brooks nga ba ay hindi na magiging busy at makaka-attend na siya sa bawat event ng The Miss Philippines. But sana maintindihan ninyo ang sitwasyon ni Alexi kasi hindi naman ganun kadali din talaga yung pinagdaanan niya after ng Miss Universe Philippines ay talaga nakakapagod kahit naman ako siguro babawi muna ako para magpahinga. Total matagal-tagal pa naman yung pageant, as long gagawin niya lang talaga yung duty and responsibility niya as Miss Eco Philippines ng ating bansa. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Ikaw ba, naniniwala ka ba na si Atisa Manalo ay kayang manalo dito sa Miss Cosmo International? At ikaw ba, napaproud ka ba kay Atisa Manalo sa ipinapakita niya determinasyon at sincerity sa pagtanggap niya sa Miss Cosmo International? So, i-comment mo lang yan guys para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe
subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! See you tomorrow!